Ngayon tanong, paano yun? Siya yung nagkasala, ayaw niyang humingi ng tawad. Ang responsibilidad mo, humingi siya ng tawad o hindi, magpatawad. Wala naman sa ating humingi ng tawad nung nagkasala tayo sa Diyos Si Kristo yung umabot sa atin. Yung pag-ibig niya sa atin na naging daan para tayo magpakumbaba at umamin ng ating kasalanan. Yan yung Diablo Kahit napatawad ka na ng Lord, nagsisingil ng kasalanan, gusto ng Diablo i-rewind yung nakalipas. Kaya nga lagi nating sinasabi, pag tayo nagsisila ng kasalanan, wala na tayong nakalipas hinaharap na lang. Kasi nakalipas natin, cover na ng blood ni Jesus lahat. Kaya nga kayong lahat na lasinggero, bakla, tomboy, nangangalo niya, nakikiapid. Kayong lahat na maraming kasalanan, meron kayong pagkakataong mapatawad ni Kristo kagaya ko. Hindi siya nangungundi na, pwede kayong mabago. Yung balance ng gospel. God hates sins, but He loves the sinners. God loves the sinners and He hates sins. At pag humingi ka ng tawad, you experience the love of God. Ang totoo nga bago ka makahingi ng tawad, His love chase you. Hindi ba ang laki ng kasalanan ni Jonah, tumataka siya sa will ng Diyos? O di ba hinabol siya ng pag-ibig ng Diyos? Pinalik siya sa tawag niya. At ito pa yung dapat maunawaan ng church. Anong pinagkaiba na nangalunya ka sa nagsisinungaling ka? Pareha naman kasalanan yun. Anong pagkakaiba na nangalunya ka hindi ka nagbibigay ng ikapot-handog pa na inakaw mo ng pera ng Diyos? Kasalanan din yun. Anong pagkakaiba na hindi ka nagpipray, tapos dadating ka ng late sa gawain, maaga ka uuwi? Kasalanan din yun. So, yun yung problema ng church. Kaya dapat, tumayo ka. Magsabi ka na, talagang ginawa ko yun. Pinagsisihan ko na yun. Ang Diyos mapagmahal, mapagpatawad, maunawain, basta magsisi tayong kasalanan natin. Kaya kayo lahat na nagkakasala dyan, inahangal yan, nakikiapid, bakla, tomboy, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, kayo mga mangkukulam, amen. Kayo lahat na sugarol, drug addict, gambling addict, pwede kayong pumasok sa langit. Just come to Jesus and repent today and He will accept you. Hindi natin kailangan ng makapal na glory para magsisi ng kasalanan. Ang kailangan mo, umamin. Ako napatawad na ng Diyos yung kasalanan mo 35 years ago. My God, hindi ba nakakatawa yun? Ano pang glory sinasabi mo? Ang pinag-uusapan dito, naintindihan mo ba ang nature ng Diyos? Si King David, di ba pinapatay niya si Urias? Di ba nangalo niya sa kay Bathsheba? Tama ba yun? O grabe kasalanan niya. Ano sabi na Acts 13:22? Ano sabi? Si King David ay sinilang sa puso ko, amen? Bakit walang binanggit ang Diyos sa si King David? Nangalo niya, pumatay. Sabi, born from my heart. Kasi nga, si King David nagsisi ng kasalanan. Kahirap naman pala nito. Nagsisi na ng kasalanan itong tao ito 35 years ago. Baliwala pala yun. So, ang malinaw rito, yung Diablo, hindi nakakalimot ang Diyos, marunong magpatawad at lumimot. Kaya dapat, hindi siya dapat natatakot sa Diablo at pressure na sasabihin ng kung sino-sino. Yung prodigal son, grabe kasalanan ito, pero hindi lang pinabalik ng ama, tinanggap pa naghanda pa pinagbunyi pa yung pagbabalik ng anak niya. Ganyang kalagang maipangaral si Jesus. Dapat hindi ka the other way around from the left or the other way around from the right. Dapat straight line ka. Yun yung living like Jesus.